May mga araw na tila kalmado ang lahat. Ang langit ay maaliwalas, ang dagat ng buhay ay payapa, at naniniwala kami na malalampasan namin ang isa pang paglalakbay sa kapayapaan. Ngunit biglang dumidilim ang langit, nagiging masungit ang hangin, at ang bangka, minsan na ang ating ligtas na kanlungan, ay nagsimulang gumuho na parang gawa sa papel. Sa mga sandaling ito na maraming nagtatanong sa kanilang sarili, nasaan ang Diyos kapag ang lahat ay nahuhulog? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kanyang pananahimik ay minsan ay mas malakas kaysa sa ating sigaw? Na may isang uri ng bagyo na hindi dumarating para sirain tayo, ngunit para ibunyag ang isang bagay na tanging kaguluhan lang ang makapagtuturo sa atin. Ito ay hindi lamang isa pang biblikal na kwento. Ito ay isang salamin ng ating sariling paglalakbay, ating takot, ating nasubok na pananampalataya, at isang banal na presensya na nagbabago sa lahat, kabilang tayo. Sa video na ito, malalaman mo ang kwento ng isang gabi kung kailan umaangat ang dagat, nataranta ang mga disipulo at natulog si Jesus. Ngunit ang tila pag-abandona ay talagang soberanya sa pagkilos. Ang tila katapusan ay ang simula ng isang paghahayag. Manatili hanggang sa wakas at tuklasin kung paano ang isang simpleng salita na binibigkas sa kasagsagan ng bagyo ay sapat na para pakalmahin ang dagat, baguhin ang mga puso, at ipakita na maging ang kalikasan ay sumusunod sa isa na may kontrol sa lahat. Hapon na noon at ang simoy ng hangin na dumadampi sa mukha ng mga alagad ay tila tanda ng kapayapaan. Si Jesus kasama ang kanyang mahinahong autoridad ay inanyayahan ng grupo na tumawid sa dagat, walang pagtutol, kung tutuusin tawiran lang. Maaliwalas ang langit, kalmado ang dagat. Lahat ay nagmumungkahi na isa na lang itong ordinaryong gabi. Ngunit tulad ng sa buhay, ang nagsisimula ng matahimik ay hindi palaging nagtatapos sa parehong paraan. Minsan, ang pinakadakilang himala ay nagmumula sa isang tila ordinaryong gabi. Gaano kadalas tayo nagsisimula sa isang bagong bagay, isang proyekto, isang relasyon, isang pagbabago, nagtitiwala lamang sa paunang kalmado. Ang problema ay, kapag ang lahat ay kalmado, ang pananampalataya ay halos hindi kailangan. Madaling paniwalaan kapag pabor sa atin ang ihip ng hangin, kapag tuloy-tuloy ang paglalayag ng bangka, kapag parang nakangiti ang langit. Ngunit si Jesus, sa kanyang walang hanggang titig, ay alam na ang pagtawid ay magtatago ng mga aral na tanging ang bagyo lamang ang makapaghahayag. Gayunpaman, inaanyayahan niya tayong pumunta. Nakaka-curious kung paano hindi napigilan ng presensya ni Jesus sa bangka ang paglapit ng bagyo. Nasira tayo, hindi ba? Iniisip natin na kung ang Diyos ang may kontrol, walang magbabago. Ngunit iba ang ipinakita sa atin ng Biblia. Ang presensya ng Diyos ay hindi isang garantiya ng kalmado, ngunit ito ay isang katiyakan ng pagsasama. Ang paanyaya ni Jesus na tumawid ay hindi tungkol sa pisikal na kaligtasan. Ito ay tungkol sa espiritual na pagbabago. Ito ay tungkol sa pananampalataya, tungkol sa tiwala, tungkol sa nakikita ang hindi nakikita sa gitna ng dagat. At narito ang isang punto na halos hindi napapansin. Ang mga disipulo ay sumunod. Nang walang tanong, sumakay sila sa bangka kasama si Jesus dahil nagtiwala sila sa kanyang salita. Ito ay isang makapangyarihang aral para sa atin ngayon. Hindi natin laging mauunawaan kung bakit tayo dinadala ng Diyos sa ilang lugar. Ngunit ang pagsunod, kahit na walang pag-unawa, ay ang unang hakbang upang maranasan ng himala. At kaya nagsimula ang pagtawid ng may pananampalataya, may pag-asa, at may kalmado na malapit ng hamunin. Unti-unting kumupas ang asul na asul. Napuno ng mabibigat na ulap ang kalangitan, at ang ginintuang liwanag ng hapon ay naging isang nagbabantang anino sa ibabaw ng dagat. Ang isang mapayapang pagtawid ay naging isang larangan ng digmaan.
Ang hangin na dating banayad ay nagsimulang umungol na parang isang mabangis na hayop. Ang dagat ay nagngangalit, para bang ang kalikasan mismo ang tumutugon sa banal na presensya sa bangka. Parang isang di nakikitang digmaan ang malapit ng magsagawa sa pagitan ng pananampalataya at takot. At narito ito ay nagkakahalaga ng paghinto. Sino ang hindi nakakaramdam nito? Isang araw, ang lahat ay magiging maayos at sa susunod, ang kaguluhan ay darating ng walang babala. Biglang dumating ang isang bagyo, masamang balita, pagkawala, pagtataksil, saradong pinto. Ang langit ng kaluluwa ay dumidilim at ang puso ay nagiging alerto. Ang unos na tumama sa bangka ng mga alagad ay higit pa sa pangyayari sa panahon. Ito ay spiritual. Ito ay isang pagsubok. Ito ang uri ng sitwasyon na nagpapakita kung saan tunay na namamalagi ang ating tiwala. Sa puntong ito na ang mga salita ni Jesus na simpleng tumawid tayo ay nagsimulang tanungin sa loob. Alam ba niya na mangyayari ito? Bakit niya tayo inilagay sa bangkang ito, sa dagat na ito, sa panahong ito? Ngunit ang pinakadakilang paghahayag ay hindi dumarating sa maaraw na araw. Ang karakter ng Diyos, ang kanyang soberanya at ang kanyang presensya ay pinakamakapangyarihang nahayag kapag ang lahat ng bagay sa ating paligid ay tila nahuhulog. Ang kadiliman na bumagsak sa gabing iyon ay, sa katunayan, ang perpektong yugto para sa isang himala na magbukas. Ang bawat kulog ay tila sumisigaw ng suko at ang bawat alon ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit doon, kahit na humahampas ang bagyo, may isang bagay na hindi nagbago. Nasa bangka pa rin si Jesus. Ito ay isang katotohanang nagpapanatili. Kahit na ang lahat ay tila laban sa iyo, kahit na ang langit ay umuungal at ang dagat ay nagngangalit, ang banal na presensya ay nananatili. Tahimik, marahil, ngunit matatag. At sa senaryo na ito, nagsimulang lumabas ang tunay na sigaw. Ang bagyo ay ganap na ngayon. Ang matataas na alon ay bumagsak sa bangka na parang likidong pader. At ang sisidlan na dati ay tila nababanat ay naging marupok bago ang mabangis na puwersa ng dagat. Ang mga disipulo, marami sa kanila ay may karanasang mangingisda, wala nang anumang pamamaraan, lakas o solusyon. Napalitan ng takot ang dahilan. Umikot ang bangka, may halong hiyawan ng hangin at nagsimulang lumubog ang pananampalataya kasama ng pag-asa. Natapos ang kaguluhan. Sa puntong ito naabot ng tao ang kanilang limitasyon. Kapag ang lahat ng mga mapagkukunan ay naubos, kapag walang ideya na gumagana, kapag ang dagat ng buhay ay tumaas ng mas mataas kaysa sa ating makakaya. Walang gustong mapunta sa lugar na ito, ngunit doon nagsimulang umusbong ang tunay na pananampalataya. Dahil hanggat may kontrol tayo, nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas. Ngunit kapag ang bangka ay nagbabanta na tumaob, kapag ang kawalan ng pag-asa ay dumating, ang kaluluwa ay sumisigaw para sa isang bagay o isang tao na higit sa ating lakas. Nakaka-curious na makita kung paano may kapangyarihan ang takot na ihayag kung saan tunay na namamalagi ang ating tiwala. Ang mga alagad ay kasama ni Jesus sa bangka, pero natatakot pa rin sila. Ipinapakita nito sa amin na hindi ginagarantiyahan ng presensya ang pagdama. Maaring naroon ang Diyos sa tabi natin, ngunit hindi natin siya nakikita dahil sa gulat. Ang kawalan ng pag-asa ay may ganitong kakayahan. Binubulag tayo nito, nawala ng balanse. Nakakalimutan natin na ang kanyang salita ay pareho pa rin sa nagsabing, tawid tayo. Marahil ay naranasan mo na ang ganitong sandali, kapag ang lahat ay tila wala ng kontrol, kahit na ang mga panalangin ay hindi dumarating, at ang iyong puso ay parang malapit ng lumubog. Doon mismo magsisimula ang maraming himala. Hindi kapag nakontrol natin ang sitwasyon, ngunit kapag nawalan tayo ng lakad.
sapagkat nasa malalim na lugar na iyon, sa kalagitnaan ng gabi, kasama ang tubig na humahampas sa iyong mukha at ang iyong kaluluwa ay nanginginig, na ang isang bagong antas ng pananampalataya ay nagsimulang mabuo. At nang hindi man lang namamalayan, malapit nang masaksihan ng mga alagad ang isang bagay na imposible. Sa gitna ng dagundong ng unos, ang huni ng mga alon at ang kawalan ng pag-asa ng mga disipulo, si Jesus ay natulog. Tama, natulog. Nakabaluktot sa isang unan, nakahiga sa likod ng bangka, ang anak ng Diyos ay nagpahinga na parang walang nangyayari. Ang kaibahan ay halos nakakasakit, habang ang lahat ay bumagsak, ang guro ay nananatiling payapa. Ang kanyang pananahimik ay masakit, nakakaistorbo, parang pag-abandona, ngunit tiyak na kung saan namamalagi ang misteryo. Ang ganitong uri ng katahimikan na parang kawalan ay isa sa pinakamahirap na pagsubok sa pananampalataya. Kapag tayo ay sumisigaw, umiyak, subukang maunawaan, at ang Diyos ay tila natutulog, hindi siya sumasagot, hindi siya kumikilos, at nananatiling maalon ang dagat. Naranasan mo na ba ito? Ang yugtong iyon kapag nagdarasal ay parang nakikipag-usap sa dingding at ang gusto mo lang ay isang tanda. Well, oo. Ang mga alagad ay nasa puntong iyon at si Jesus, bagaman naroroon, ay tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Laging may dalang aral. Ang pagtulog sa bagyo ay hindi nangangahulugan ng paghamak. Nangangahulugan ito ng soberanya. Si Jesus ay hindi nahuli, alam niyang darating ang unos bago pa man ito umusbong. At gayon pa man, siya ay natulog. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay. Kung ano ang nagdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa ay hindi nakakatakot sa Diyos. Ang nakakawala sa atin ng balanse para sa Kanya ay isa lamang pagkakataon upang ihayag ang Kanyang autoridad. Ang pananahimik ng Diyos ay hindi isang kawalan ng pangangalaga. Ito ay isang puwang para sa pananampalataya na tumanda at magtiwala ng higit sa nakikita. Sa sandaling ito sa kasaysayan, ang pananampalataya ng mga alagad ay hinuhubog ng hindi nila namamalayan. Bawat segundong tahimik si Jesus ay isang dinakikitang hagupit na martilyo sa kanilang mga puso na nagwawasak sa mga marupok na istruktura na nag-aalis ng kanilang tiwala sa sarili. Minsan, ang katahimikan na kailangan natin ay wala sa dagat. Ito ay nasa loob ng ating kaluluwa. At ito ay dumarating lamang kapag nauunawaan natin na ang pagtulog ni Jesus ay hindi kawalang ingat, ngunit lubos na pagtitiwala na walang makakaligtas sa kontrol ng Diyos. Sa isang sandali ng dalisay na kawalan ng pag-asa, ang mga disipulo ay lumapit kay Jesus. Hindi sa isang magandang panalangin ni sa isang teoloikong diskurso. Ibinubuhos nila ang kanilang mga kaluluwa sa anyo ng isang tanong. Guro, wala ba kayong pakialam na kami ay mapahamak? Ito ang uri ng pag-iyak na nagmumula hindi mula sa liturhiya, ngunit mula sa lalim ng sakit. Ang panalangin dito ay hindi pulido. Ito ay hilaw, matindi, taos-puso, at ito ay nagtuturo sa atin, hindi inaasahan ng Diyos ang pagiging perpekto sa ating mga salita, ngunit ang katotohanan sa ating mga puso. At kapag nasira ang katotohanan iyon, nakikinig ang langit. Ang tanong na ito mula sa mga disipulo ay may dalang isang bagay na naramdaman nating lahat sa isang punto. Ang takot na makalimutan, yung feeling na pinabayaan tayo ng Diyos sa gitna ng unos. Gayunpaman, ang kanilang sigaw ay nagpapakita ng pananampalataya. Gaano man kahina, hindi sila sumigaw sa dagat, hindi sila sumigaw sa langit. Pumunta sila kay Jesus, ang daming sinasabi. Kahit walang pag-unawa, kahit na natatakot, alam pa rin nila kung sino ang tatakbo. At ito ang isa sa pinakadakilang pagpapahayag ng pananampalataya, pagtakbo sa Diyos kahit tila malayo siya. Sa pagsasagawa, marami sa atin ang nagpipigil ng ganitong uri ng pag-iyak. Gusto naming magmukhang malakas, espiritual, hindi natitinag.
Ngunit may mga pagkakataon na tanging pag-iyak lang ang magagawa. Tanging ang kaluluwang sumisigaw ang may katuturan. Sa ganitong uri ng panalangin, nahubaran ng mga anyo, nagsisimula ang pagbabago. Ang sigaw ng mga alagad, ang hudyat na gumising sa himala. Minsan, hinihintay ng Diyos ang sandaling ito kapag binitawan natin ang kontrol, tinalikuran ng ating mga maskara, at nakilala na kailangan natin siya higit sa lahat. Kaya, kung ngayon ay nasumpungan mo ang iyong sarili sa isang tumba-tumba, ang iyong kaluluwa ay basang-basa sa takot, huwag mag-atubiling umiyak. Kahit na masira ang iyong boses, kahit na ang tanong ay puno ng kawalan ng katiyakan. Si Jesus ay hindi nasaktan ng taos-pusong sakit. Sa kabaligtaran, siya ay tumutugon. At gaya ng makikita natin sa ibaba, isang salita lang mula sa kanya ay sapat na para baguhin ang lahat, mula sa dagat hanggang sa puso. Tumayo si Jesus, hindi nagmamadali, nang walang gulat, nang hindi pinapansin ang kawalan ng pag-asa sa paligid niya. Tumingin siya sa bagyo, humarap sa kaguluhan na parang may alam na niya. At sa 3 salita lang, binago niya ang eksena. Tumahimik ka, manahimik ka. Walang mga formula, walang mahabang panalangin. Direkta lang, simpleng utos na sinisingil ng banal na autoridad. At sa sandaling iyon, huminto ang hangin. Sumunod ang dagat. Ang imposible ay yumuko sa harap ng salita. Ang eksenang ito ay isa sa pinakamakapangyarihan sa buong Biblia, sapagkat ipinakikita nito sa atin na hindi kailangan ni Jesus ng mga kasangkapan, naghahari siya sa kanyang tinig. Ang tunog ng kanyang utos ay higit na malakas kaysa puwersa ng 1,000 hangin. Hindi lang niya pinapakalma ang bagyo, inihayag niya na ang sangnilikha ay tumutugon sa may lalang nito. Nakikinig ang dagat, tahimik ang hangin, at ang kalikasan ay nagpapasakop. Ang salita ay hindi lamang nagbabago ng mga pangyayari. Ito ay nagpapakita ng soberanya at iyon ang nagbabago sa lahat. Ngayon isipin, kung ang isang salita mula kay Jesus ay sapat na upang patahimikin ang dagat, ano ang hindi nito magagawa sa loob natin? Ilang emosyonal na bagyo, ilang hangin ng pagkabalisa, ilang panloob na takot ang maaari ding patahimikin ng boses ding iyon? Marahil ang kailangan ay hindi isang bagong paraan, ngunit isang bagong paraan ng pakikinig para huminto upang patahimikin ang panloob na ingay. At hayaang tumunog ang salita ni Jesus kung saan natin ito higit na kailangan sa ating kaluluwa. Sa sandaling ito, hindi lang nakikita ng mga alagad ang katapusan ng bagyo. Sinasaksihan nila ang simula ng isang bagong pagkakaunawaan. Si Jesus ay hindi lamang isang taong gumagawa ng mga himala, siya ang mismong himala. Ang kanyang salita ay may malikhain, makapagbabagong kapangyarihan. At ang hindi ka panipaniwala, ang salitang ito ay buhay pa. Nagsasalita pa ito, utos pa nito, nagtransform pa ito. At kung minsan, iyon lang ang kailangan natin, marinig ito. Nang huminahon ang dagat at humihina ang hangin, isang bagong uri ng katahimikan ang pumalit sa bangka. Hindi ang katahimikan ng takot, kundi ng pagpipitagan. Walang nag-cheer, walang pumalakpak. Para bang may natutunaw ang mga alagad na higit pa sa pisikal na kalmado. Ang tanong na lumitaw ay malalim, halos pabulong. Sino nga ito na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Hindi na ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung sino ang kasama nila. Ang ganitong uri ng takot ay hindi nagmumula sa pagkabigla, ngunit mula sa paghahayag. Hindi takot ang nagpaparalisa, respeto ang gumising. Napagtanto ng mga lalaking iyon na may kinakaharap sila o sa halip isang tao na higit pa sa lahat ng nalalaman nila. Ang takot sa bagyo ay napalitan ng epekto ng banal na presensya at ito ang humaharap sa atin. Gaano kadalas tayo natatakot sa galit ng mga alon nang higit kaysa kinikilala natin ang autoridad ni Jesus sa kanila?
Ang katahimikan pagkatapos ng himala ay higit na nagbubunyag kaysa sa mismong pangyayari dahil hindi na ito tungkol sa dagat, ito ay tungkol sa puso. May nagbago sa loob nila, pinakalma ng salita ni Jesus ang panlabas, ngunit ngayon ay nagsimula itong baguhin ang loob. At ang pagbabagong ito ay tahimik, halos hindi mahahalata sa labas, ngunit malalim at kapansin-pansin sa loob. Ito ay kapag ang pananampalataya ay tumigil sa pagiging teorya at naging buhay na karanasan. Ang sandaling ito ay mahalaga, para bang pinahintulutan ng Diyos na dumating ang bagyo para lamang magbigay ng puwang sa paghahayag. Hindi sa kanyang lakas, kundi sa kanyang kalikasan. Ang mga disipulo ay nakakita ng mga pagpapagaling, mga himala, mga turo, ngunit ngayon ang dagat ay sumunod, yumuko ang kalikasan, at ang pagsunod na ito ay umakay sa kanila sa isang bagong dimensyon ng pananampalataya. Hindi isang umaasa lamang sa pagpapalaya, kundi isa na kumikilala sa soberanya, kahit na ang lahat ay tila walang katiyakan. Ang pagtawid na iyon ay tuluyang nakaukit sa alaala ng mga alagad, ngunit hindi lamang dahil sa matinding galit ng bagyo, kundi dahil sa nabunyag sa kaibuturan ng bangka sa gitna ng kaguluhan. Pumasok sila sa dagat na iyon bilang mga tagasunod, bilang mga lalaking nakasanayan na sa karaniwan. Ngunit lumitaw sila nang bukas ang kanilang mga mata sa hindi pangkaraniwang bagay. Ang takot ay naging pagpipitagan at ang banal na presensya na minsang tinanong, ngayon ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katiyakan. Hindi na sila pareho. Ang kwentong ito ay nagpapakita na may mga unos na dumarating hindi para pabagsakin tayo, kundi para baguhin tayo. Ang maalon na dagat ay nagturo sa amin ng higit sa anumang sermon. Ipinakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi itinatayo sa mahinahong mga araw, ngunit sa magulong gabi. Ito ay kapag ang lahat ay nabigo, kapag ang bangka ay nagbabantang lumubog, kapag ang katahimikan ng Diyos ay tila nakakabingi, na ang ating pagtitiwala ay nahahasa. At madalas sa kaibuturan ng bangka, isinilang ang pinakadakilang paghahayag. Ang kawili-wiling bagay ay ang himala ay hindi natapos sa bagyo. Nagsimula ito doon. Dahil ang pinakadakilang himala ay hindi ang dagat na nagpapatahimik, ngunit ang mga matigas na pusong sumuko. Ang pananampalatayang umusbong mula sa pagtawid ay ibang uri ng pananampalataya. Hindi ito nakasalalay sa mga palatandaan, hindi ito natitinag ng hangin, hindi kailangang makakita para maniwala. Ito ay isang pananampalataya na nakakaalala. Ako ay nasa gitna ng bagyo at nakita ko ang dagat na sumusunod sa tinig ng aking Panginoon. At iyon ay nagbabago ng buhay magpakailanman. Kaya, kung nasumpungan mo ang iyong sarili sa gitna ng isang mahirap na pagtawid ngayon, tandaan, marahil ang dagat ay hindi ang kaaway, marahil ang bagyo ay ipinadala na may mas malaking layunin, ang akayin ka sa mas malalim na pakikipagtagpo kay Jesus. Dahil sa bandang huli, ang bangka ay maaaring umuuga, ngunit kapag si Kristo ay naroon, hindi ito lumulubog. At ang bawat hangin na iyong kinakaharap ay maaaring maging pintuan sa isang bagong paghahayag ng kanyang presensya at soberanya sa iyong buhay. At ngayon tinatanong kita, ano ang kinalaman ng pagtawid na ito sa iyong buhay? Nasaan ka sa paglalakbay, sa mahinahong simula, sa gitna ng unos o sa katahimikan na nauuna sa himala? Marahil ay nakikipaglaban ka sa mga hangin na hindi mo maintindihan. Nakakaramdam ng takot sa loob ng isang bangka na tila napakaliit para sa laki ng mga alon. Ngunit paano kung ang bagyong ito ang mismong daan patungo sa isang bagay na mas malaki? Hindi ba panahon na para ihinto ang pagsisikap na kontrolin ang dagat at magtiwala na lang sa isa na nasa bangkang kasama mo? Hindi nangako si Jesus ng kawalan ng mga pakikibaka, ngunit ginagarantiyahan niya ang kanyang presensya. At kung siya ay naroroon,
kahit ang kaguluhan ay may layunin. Ang dagat ay sumusunod pa rin sa kanyang tinig, at ang salitang nagpapakalma sa hangin ay makapagpapatahimik din ng iyong puso. Kaya inaanyayahan kita, dalhin ang mensaheng ito sa iyong buhay. Basahin muli, pagnilayan, ibahagi. Na tanungin ang iyong sarili, ano ang itinuturo sa akin ng Diyos sa paglalakbay na ito? Paano kung ang bagyong ito ang simula ng pinakamalaking pagbabago ng iyong pananampalataya? Hayaang dalhin ka ng banal na presensya ng mas malalim, hindi lamang sa kabilang panig ng dagat, kundi sa isang bagong antas ng kumpiyansa, kapanahunan at paghahayag. Kung ang mensaheng ito ay tumutugon sa iyo, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Ang bawat piraso ng nilalaman dito ay idinisenyo upang palakasin ang iyong pananampalataya, palakasin ka sa iyong mga laban at paalalahanan ka. Pinapatahimik pa rin ni Jesus ang mga bagyo at kasama mo pa rin siya sa bangka.